Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga sa ating lahat. Sa araw na to ay nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit na may mga pangyayari na naganap simula kagabi, at least nandito tayo ngayon, patuloy yung gawain ng Panginoon. Patuloy po tayo na lumapit sa Panginoon sa umagang ito. Sabi nga po dito sa song, let's continue to lift our hearts to Jesus because He is great and the Almighty God. Let's sing for Jesus. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out highest praise. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple. The train of His robe fills the temple, and we cry out highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God. Amen. Let's sing, Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God. Let's sing, lift up your heads. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God. Yeah. Holy, holy Lord, we worship you. Let's sing glory to our King.
Patuloy kami na malapit, Panginoon, sa presensya mo sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw po yung mangusap sa puso namin, Panginoon. Lord, kinokonek po namin yung heart namin sa iyo, Panginoon, upang mag-worship kami sa iyo, God. We commit ourselves into you again. We commit ourselves to you, God. We worship you, Jesus. Hallelujah. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. In Jesus, I believe in you. In Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. Hallelujah, sir. I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. In Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am. We worship you, Jesus. I will worship. I will worship you, and I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you, and I will worship. Worship you. I will worship you, and I will worship, and I will worship you. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
I sing. In Jesus I believe. In you, in Jesus I belong. To you, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. And I will worship. Let's worship Jesus. I will worship you. And I will worship. I will worship you. Worship Him. I will worship. And I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship. Yes, you are. I will worship you. In Jesus I believe. In you, Jesus I belong. To you, you're the reason that I live, the reason that I sing. In Jesus I believe. In you, in Jesus I belong. To you, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Tunay nga yung sinasabi ng Panginoon that we believe in you, Father. Sa iyo kami lumalapit, Panginoon, sa ganitong sitwasyon, Panginoon, at sa iyo lamang kami naniniwala, Panginoon. Lord, teach our hearts, Lord, that we may help ourselves, God, na hindi kami ma-deceive ng kung anong-anong mga bagay, kundi ikaw yung tignan namin, Panginoon. Ikaw yung paniwalaan namin, at ikaw yung lapitan namin, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms, and you'll never let me go. Through it all,
for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms, and you never let me go. And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms, and you never let me go through it all. Thank you, Lord. Let's sing hallelujah. And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms, and you never let me go. And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms, and you never let me go through it And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms, and you never let me go through it all. You never let me go through it all. Amen. Hallelujah. We praise you, Father God. Praise your name. We sing worship to you, God. We sing praises to your name. For you are worthy to be praised. Hallelujah to your name. Hallelujah to your name, God.
worship you, Jesus, for this morning. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama sa amin, Panginoon. Patuloy na dinadalangin namin, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa puso namin, Panginoon. Gusto namin marinig, Panginoon, kung ano yung sinasabi mo sa amin. You open our hearts and minds to you, Jesus. Pour out your Spirit in us, Lord. Pour out your Spirit in us, Lord. Amen. Amen. We worship you, Jesus, for this morning. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. For your faithfulness, God. Doon sa mga awitin, totoo, Panginoon, yung bawat sinasabi doon. And Lord, yun ang sinasabi ng puso namin, Panginoon. And we thank you so much, Father, sa grace na natatanggap namin patuloy, Panginoon. Sa isang buong linggo na sinamahan mo kami, Panginoon. Salamat po, Ama. Lord, ikaw yung tinataas namin, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, pour out your Spirit in every heart, Lord. Pour out your Spirit, God, so that we may feel you, God. So that we may hear you, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness in our lives. Salamat, Panginoon, na kahit anong season ng life namin, sinasamahan mo kami. Salamat, Lord, kahit sa kung ano man yung sitwasyon ngayon, sinasamahan mo kami, hindi mo kami iniiwan. Palagi mo kaming sinasamahan. We worship you, Jesus. We worship your name. Lord, we glorify your name. Ikaw lang po, Panginoon, yung maitaas sa oras na to, Panginoon. Ikaw lang maitaas. Glorify your name, Father, and we thank you so much. Patuloy na samahan mo kami sa aming gawain ngayong umaga. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na marami kang ginagamit na tao, na instruments upang maging vessel ng love mo. Salamat po, Lord, sa mga kumikilos, Panginoon, at sa mga ginagamit mong tao upang patuloy na ma-reach out yung heart namin, God, upang patuloy na makamusta kami spiritually. Salamat po, Lord, sa mga taong katulad nila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa family ng bawat isa. Patuloy po na ikaw yung sumama sa amin sa oras na to, Panginoon. And we claim victory, Panginoon, sa crisis ngayon. Patuloy na samahan nyo kami. Salamat po, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan ngayon. At salamat sa pagpapala ng Diyos sa bawat isa at binigyan tayo ng pagkakataon makipanayam sa Panginoon sa pamamagitan ng live streaming. At atin siyang dakilain sa buhay natin sa pamamagitan ng pakikinig, panonood ng live streaming natin sa umagang to, sa araw na ito. At bago tayo magpatuloy, nais ko muna magbigay ng pambungad na panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat,
kami po ay nagbibigay ng papuri sa iyo sa paggamit mo sa bawat isa sa amin na narito sa live streaming na ito, Panginoon. Salamat sa strength at wisdom, Panginoon. Available po lagi na pinapagkaloob mo sa amin. At ang biyaya, Panginoon, ng banal na Espiritu na lagi po namin siyang kasama na nagbibigay po sa amin ng gabay at patnubay ay lagi, Panginoon. At wala siyang sawa na kami ay kanyang bigyan ng mga babala, mga pagpapala, at lahat ng ito, Panginoon, ay aming ipinagdidiwang araw-araw sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at sa kabila ng pandemic na ito, ay hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po uli, pangalawang beses ko sinabi, at bago po tayo dumako sa umagang ito sa mensahe ng Diyos, ay nais kong bumati ng Happy Mother's Day sa mga nanay, kung tawagin mama, inay, lahat ng anumang pag-recognize sa kanila ay binabati po namin kayo. Sabi nga ng isang quotation, a man's work is from sun to sun, but a mother's work is never done. Sabi ng may mga trabaho daw, lalo na yung mga tatay ay hindi natatapos. Ay hindi, ito'y lingguhan lang, from Sunday to Sunday, pero yung mga nanay, yung mga ina, yung mga mga mothers natin ay never done. Hindi raw natatapos. Hanggang ngayon, mapapasingan natin, yung mga lola ay patuloy pa rin na nag-aalaga ng kanilang mga apo. At ito ang tinatawag ng apostolic ministry. Amen. Kaya batiin natin sila at sino man yung mga nanonood sa kanilang tahanan ngayon, paki-hug ang ating mga magulang, ang ating mga nanay. Paki-hug. Ayan. Amen. At dito, kami-kami ay at salamat sa Diyos. Sige, tuloy tayo. Mababasa natin sa ating mga cellphone ngayon, Jesus, the way, the truth, and the life. Ang daming ginawa ni Jesus sa buhay ko. Sabi nga sa salita ng Diyos, kung si Kristo na ang nabubuhay sa akin, o si Kristo'y nasa akin, ako ay namumuhay ayon sa Kanya. So, tinanggap ko ang Panginoong Jesus na sarili kong tagapagligtas, at sa pagtanggap ko sa Kanya, pinagkalooban niya ako ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yun hanggang ngayon ay aking tinatamasa. Sabi niya, you must be born again. If you believe in me, I will give you the authority to become the sons of God. So napakaraming ginawa ni Jesus sa akin. Napakarami ang pagpapala na aking nakamtan simula nang siya ay aking maging Panginoon sa buhay ko. At maging ang pamilya ko ay marami ang nakakilala sa Kanya nang dahil sa pagtanggap ko sa Kanya. Iyan ay si Jesus. Kaya nga, sabi, kung kayo'y mananalangin sa pangalan ko, maniwala kayo, natanggap na ninyo
ang iyong hinihingi. Jesus. That is Jesus. At nakikita natin sa ginawa ni Jesus sa bawat buhay ng isang nananampalataya. At meron tayong isa, tingnan natin. Coronavirus. Ito yung tinatawag nilang COVID-19. Kung si Jesus nakapaglakad sa ibabaw ng tubig, ano naman itong COVID-19? Ano naman ang kanyang nagawa at ginagawa pa? Makikita natin na si COVID-19 ay natanggal niya ang traffic sa daan. Hindi po ba niyo napapansin, simula nang magkaroon tayo ng lockdown, ang ginawa ni COVID, wala ng traffic. Kaya yung ozone layer natin, wala ng usok. Ano pa ang ginawa ni COVID? Pinamura niya ang presyo ng langis. Na dating 48, ngayon 30 to 50 na lang. Pero ang galing niya. At hindi lang yan. Ipinasara niya ang mga fast food. Tulad ng, alam na nyo, McDonald's, Jollibee. O walang pwedeng pumasok doon dahil kay COVID. At iyan ang kanyang nagawa. Ang dami pa. Ang dami pa niyang ginawa. At ito pa ang isang ginawa niya. Stay home. Para ang mga tao ay hindi kakalat-kalat, ginawa ni COVID, stay home. At lahat tayo, hanggat maaari, ay hindi tayo lumabas ng bahay para ma-eliminate natin ang pagdami ni COVID. Hindi ba natin mapapansin? Kapag nagawa natin ito na sa loob ng 30 days, hindi na siya magkakaroon ng kapangyarihan. Kasi wala nang lilipatan. Hindi na siya makakalipat sa iba. Kaya maagap natin siyang madidestroy. Pero dahil may mga tao na medyo taliwas sa kanilang mga pagsunod, hindi natin nagawa. Kaya nagkaroon pa uli ng another 30 days at hanggang ngayon. Nag-start tayo ng March 15, natapos ng April 15, plus ito pa, ongoing. So, ano ang ginawa ni COVID? Ito yung message natin. Ito yung ginawa ginawa ni COVID. Ito yung ginawa ni COVID. Ang ginawa ni COVID ay nag-stay tayo sa home at mapapansin natin na ito ang ating gagawin. Kaya dito nabuo yung aking mensahe na ibinigay sa akin ng Diyos. Ibinigay sa akin ng Diyos
Amen. So, ang message natin ay nabuo sa salita o sa kataga na ito. Pray. Pray. Yan. Kung si COVID ay napatigil niya ang traffic at nawala ng traffic sa daan, pero ang isang bagay na hindi nagawa ni COVID ay patigilin ng panalangin. Kaya habang ang mga tao ay nag-i-stay sa kanilang tahanan, mayroong nagpipray. Ito yung hindi ma-stop ni COVID. Patuloy tayong nananalangin. Kaya ang ating message ngayong umaga ay mayroong pamagat na pray more. Kasi hindi niya pwedeng galawin. Hindi galawin ni COVID tong pray. Pray na ito, hindi pwedeng galawin. Pwede niyang ipababa ang presyo ng gasolina. Pwede niyang alisin ang traffic sa daan. Pero itong pananalangin, hindi niya pwedeng galawin. Kaya sabi niya, stay home. Dahil ang lahat ay nanalangin. Tingnan natin. Pray more, sabi nga noon, at save more. Kaya habang mayroong nananalangin at maraming nananalangin, marami ang nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoon. Bagamat sa kabila nun, ang daming nagkaroon ng mga hinagpis dahil sa merong ilang tao ang namatay, ilang tao ang nasa hospital, ilang tao ang nasa under investigation, monitoring, lahat ng yan. Pero hindi niya nagalaw ang isang ginagawa o isang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya, yung manalangin. Pray more, save more. Iyan ang ating pag-uusapan ngayon. At dito, we pray as one. Sabi ganon, paano nangyayari ito? We pray as one. We pray as one. Nagkaroon kami sa group chat namin, nalid ako na gumawa ng isang group chat na magpipray sila hanggang ng 24 hours a day. At lahat ng mga mananampalataya, kahit hindi mananampalataya, ay isinama ko sa group chat na ito para makapanalangin. At dito merong sa Saudi Arabia, merong sa ibang lugar ng Pilipinas, at karamihan dito ay nag-comply sa akin na maganda, sabi nila, at makasama kami sa pananalangin. We pray as one. Paano? Nagkaroon kami, binigyan ko sila ng 24 hours a day, at mamili kayo kung anong oras kayo libre at malayang makapanalangin. So nag-submit sila ng mga timing nila sa akin, inilagay ko sa Excel at nakita nila kung paano, ito yung oras mo. At napakaganda. At sabi rito sa Matthew 18:19-20, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan mang may dalawa o tatlong nagkakatipon, dahil sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. So tignan natin ibinanggit doon kung ang dalawa sa atin o sa bawat isa ay nagkaisa sa paghingi sa anumang bagay sa pamamagitan ng panalangin, ay anong sabi? Ipagkakalob sa inyo ng aking amang nasa langit. Ay how much more kung marami pa tayo na nagpipray. We are more than two. Kaya we pray as one. Kaya kahit saan ka man lugar, saan ka mang dako ng mundo, at naka-incline ka sa prayer vigil, 24 hours prayer vigil na ito, at binago ko lang ang title niya na Pray More, Save More.
At ito makikita rin ang ganda. At lahat, sabi ko, pagka natapos kayong mag-pray, isubmit nyo sa group chat natin, pray done. Pray done. At makikita ko ron para ma-encourage. Bakit namin ginagawa ito? Para ma-encourage yung iba na mag-pray din. Kaya lang, mayroon sigurong hindi magkatugma yung kanilang panahon sa pananalangin. Merong iba nagle-left the group dahil at nagpapaalam na hindi raw sila makasama sa prayer chain na ito. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin yung talagang nag-commit sa kanilang mga schedule sa kanila sa bahay, patuloy silang nananalangin. Sa Genesis chapter 20, verse 6 to 7, mapapansin natin rito yung tatlong karakter dito na babanggitin ko. Si Abraham, si Sarah, saka si Abimelech. At dito nung makita ng si Abraham at si Sarah ay ipinakilala nila kasi nagpunta sila, umalis sila sa kanilang lugar na kinatitirahan at bumalik sila dumako sila sa Gerar. Sa Gerar na ito ay doon ay mayroong isang hari na si Abimelech. Siya ang hari nung panahon na yon. Pero itong dalawa, si Abraham at saka si Sarah ay nagpakilala na magkapatid. Magkapatid lamang sila. At sa panahong yon, napakaganda ni Sarah. At makikita natin, normal ang kanyang kagandahan, wala siyang ginagamit na mga makeup na sa ngayon para mapaganda ang isang babae o sino man ay gagamit siya ng mga makeup at para mapaganda. Pero si Sarah talagang normal ang kanyang ganda. Kaya si Abimelech na hari sa lugar na yon ay nabighani kay Sarah. Kaya ang ginawa niya ay kinuha niya ito bilang asawa. At pagkakuha niya bilang asawa ay nagpakita sa kanya ang Diyos sa pamagitan ng kanyang panaginip. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, wag mo siyang, sabi ng Panginoon, oo, ito sa panaginip ni Abimelech. Kausap niya ang Panginoon. Alam ko, malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang wag ka nang magkasala sa akin. So, kinuha ni Abimelech si Sarah bilang magiging asawa, pero hindi pinahintulitan ng Diyos na ito ay kanyang magalaw. At nakipag-usap ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng panaginip. At dito tuloy tayo sa verse 7. Sa verse 7, sabi niyang Panginoon, ibalik mo siya agad sa kanyang asawa, propeta ang asawa niya, at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Tingnan natin ang words na ginawa at binanggit ng Panginoon. Ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo. Merong ibang translation na ginamit dito, pero sa Tagalog din, ito yung sabi ganon. At sabi rito, mayroon siyang ginamit na salita, at kung ipapanalangin ka niya, hindi ka mamamatay. So, na kay Abraham, ang isang decision, gusto mo bang ipag-pray si Abimelech? Yan. At kung sinabi kasi ng Panginoon, na kung ipag-pray ka ni Abraham, hindi ka mamamatay. Kaya, ang sabi rito, kaya ibalik mo ang kanyang asawa, propeta yon. Yan, tingnan natin. Sa following verse,
sa 17 to 18, chapter 20 ng Genesis. Dahil sa pagkuha ng hari kay Sarah, si Abimelech ang tinutukoy, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Hindi sila nagkaanak. At upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham, gumaling naman si Abimelech at mula noon ang kanyang asawa, mga aliping babae ay nagkaanak. Tingnan natin yung kapangyarihan ng panalangin na hindi pwedeng galawin ni Kubid. Pwede niyang galawin ni Kanamiya. Pinabaksak niya Kinamiya natin. Pinabaksak niya ang presyo ng langis. Pero yung panalangin, never. Hindi niya pwedeng galawin. Kaya sabi, stay home. Napakaraming pagkakataon na ang bawat pamilya makapag-establish ng devotion, makapag-establish ng panalangin. Kaya ang daming nananalangin. At yung lalong mga pamilya, nagkaroon talaga ng bonding na super bonding talaga. Talagang may intimacy, talagang napakaganda ng quality ng time. Kasi hindi pwedeng lumabas ng bahay. Kaya ang daming nananalangin. At mayroon nga yung aming gwardiya sa aming subdivision. Sabi niya, Pastor, nakakwentuhan ko siya. Minsan tumigil ako sa gate namin. Sabi niya, Pastor, napakaganda yung ginawa ng COVID. Sabi niya, ito isang magandang ginawa ng COVID. Sabi niya, simula nung magkaroon ng COVID-19, yung aming mga kapitbahay ay nagkaroon ng bandingan sa bawat isa. Alam mo, Pastor, sabi niya, nagbati-bati sila, nag-usap-usap na dati hindi sila nakakausap-usap. Tingnan natin ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya yung panalangin na yan, hindi pwedeng galawin ni COVID yung panalangin. Kaya ang ating message, pray more, save more. Patuloy tayo. Mayroon pang isang pangyayari. Ito, sa 17, sabi niya sa English, then Abraham, sabi ganon, prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, his female slaves, so that they could bear children. Tingnan natin yung kapangyarihan. Ay, sabi ganon, kung ipagpipray ka ni Abraham, gagaling ka. Pero ang desisyon, na may desisyon na ang Panginoon, kaya tinanggap ni Abraham yung kanyang pagpipray kay Abimelech, kaya nagkaroon ng kagalingan. Tingnan natin ang kanyang kagalingan na yan. Ano ang mangyayari? Mayroon pa tayong patuloy. Tingnan natin itong isa pang eksena. Sa Numbers 12, chapter 1 to 13, 1 and 13, yung magkakapatid, si Aaron, si Miriam at Moses. At dito, meron ding pangyayari na sa verse 1, nag-usap si Miriam at Aaron laban kay Moses. At siguro nagkaroon ng inggit itong dalawang kapatid niya kay Moses. Sabi ganon sa verse 2 o sa verse 10, okay, verse 10, sabi ganon, nang mawala ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, nakita ni Aaron na si Miriam ay nilabasan o tinubuan ng ketong. Ito'y dahil sa kanilang inggit kay Moses o nagselo sila kay Moses. Bakit? Ano ba nakita nila kay Moses? Sabi ng mga kapatid na si Moses na lang ba ang laging kinakausap o gustong kausapin ni Yahweh? Dahil dito sa pagreklamo nila ay nagkaroon ng ketong si Miriam. So ano ang sabi ni Aaron? Kapatid, baka pwedeng panalangin mo. Si Miriam, magkaroon siya ng sakit na ketong. Ito sa verse 13, anong sabi? So Moses cried out to the Lord saying, please heal her. Sabi nga noon, oh God, I pray. Nagpray si Moses. At ano ang nangyari? Gumaling si Miriam. Pangalawang patutuo na ang kapangyarihan ng panalangin.
na hindi kayang buwagin ng ating pandemic na hanggang ngayon. Pangatlo, sa Numbers 14:20, sabi rito, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinatatawad ko na sila. Tingnan natin. So, kung sino man, napakagandang panalangin ito. Napakagandang bunga ng panalangin. Yung pagpapatawad. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Isa pa, bali 3 patuto ito ng Biblia at dito sa pangatlo ay sa Luke chapter 22 verse 32, si Jesus naman. Sa ngayon, si Jesus naman makikita natin sa chapter 22 verse 32 ng Lucas. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Bakit pa sinabi ni Jesus na ipinag-pray kita, Peter? Ipinag-pray kita, Peter. Kasi alam ko kung ano ang mangyayari after na ito ay maganap sa buhay mo. Kasi alam natin na 3 times i-deny ni Peter si Jesus. At talagang kahit ako, kapag yung hiya ko sa aking Panginoon na nagganap, talagang hindi ako makakabalik na sa Kanya sa hiya. Yung guilt na tinatawag. Kaya nga sabi ni Jesus, I pray for you, Peter. Kasi alam ko, mayroong pang mangyayari na mabigat kaysa rito. At makikita natin na ang kanyang kapangyarihan sa pananalangin nagbunga kay Peter. Kaya nung tumilawak yung manok 3 times, doon niya na-realize at doon niya talagang gusto niyang sisihin ng super talaga yung kanyang sarili. Pero I have prayed for you, Peter. Hindi, kaya mo yan. That your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Ito pa, sa John chapter 17, verse 9 to 19, Jesus prayed for His disciple. So, bakit kaya hindi na lang itinago ng Biblia yung mga salita o yung mga patuto patungkol sa prayer? Bakit kaya hindi na lang ginawa? Alam natin si Jesus nagpipray. Alam natin si Abraham nagpray. Alam natin si Moses nagpray. Bakit isinabi pa ng Biblia, nagpray sila. Bakit sa atin ngayon, kasalukuyang panahon, halos hindi natin masabi na, pinagpray kita, pinagpray ko sila, pinagpray ko yon. Hindi natin masabi. Bakit? Kasi mayroong something wrong na tumatakip sa ating pagiging isang mananampalataya na parang jahe naman. Na sasabihin ko, pinagpray ko siya in the midst of everything na kung saan. Kaya ang nangyayari sa group chat namin na sabi nila sa akin, Pastor, hindi na ako nakapaglalagay ng pray done. Kasi nagpipray naman talaga ako. So, hindi yun ang goal ko. Ang goal ko rito ay ma-encourage natin yung iba na manalangin. At pagka nanalangin sila, mas maraming mananalangin dahil nakikita nila marami nagpipray. And that is the one, ang purpose ni Jesus, na sabi, Peter, I pray for you. Ang mga disciples, nagpipray ako sa inyo para makita ng mambabasa yung mananampalataya sa Bible na Jesus pray. Pero dapat ganun din tayo, nothing to hide pagdating sa panalangin. Kaya nabuo yung group chat na yon. Kaya yung iba left the group. Ang dami nag-left the group. Bakit? Why? Kasi mayroong something na kino-cover natin patungkol sa prayer. Nakakalungkot. Pero
let's go on. Meron talagang matatatag naman. Sige, kahit ano. Sabi ko, kung yung time na inallowed nyo na kayo'y free na manalangin at hindi kayo nakapag-pray, fine, another time. Pero sa oras din yun, halimbawa sa umaga gusto yung pray schedule mo, pero hindi mo nagawa, gawin mo sa hapon or sa gabi. And then, pray done. Yan. Kasi why Jesus? In-establish niya, Peter, I pray for you. Disciples, I pray for you. Para ma-encourage tayo na, sumasama ako dyan, nagpipray kami. COVID-19, hindi naman kayang pabagsakin ni COVID-19 ang prayer. At yan ang ating pinag-uusapan. Tuloy tayo. So, kung si Abraham kaya ay hindi nag-pray at si Moses, Jesus, hindi nag-pray, ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang mangyayari kung si Jesus, si Abraham, si Moses hindi nag-pray? Ano ang kahinatnan? At sinabi ni Jesus, ng Panginoon, sige, makakalaya ka kung ipagpipray ka ni Abraham. Gagaling ka kung ipagpipray ka ni Jesus o ni Moses. Ikaw ay magtatagumpay kung ipagpipray ka ni Jesus. So it's up to us na pwedeng, Lord, prayer. Kung hindi sila nag-pray, ano mangyayari? Ang Biblia, mahina ang patutuo dahil sila mismo hindi nag-pray. Pero nag-pray sila. They never stop. Never stop praying. Hanggang ngayon, tingnan natin. Dahil sa panalangin mo, na-discover ang remdesivir na ito ay 31% na pwedeng kontrolin o panlaban sa pandemic na COVID-19. Na-discover ito sa Amerika at 31% nga lang ang kanyang bisa. Pero sabi ng isang doktor na nag-testimony niyan, sabi niya, okay na ito dahil nasuntok na natin yung virus. Kaya pwede na ito natin panlaban. Bakit na-discover ito? Dahil sa ating panalangin. And our President Duterte, sabi niya, kung sino man makadiscover ng gamot, I will give them 50 million pesos bilang reward sa kanila. Plus, pag ako'y masaya, gagawin kong 100 million. And that is the balita. Napanood ko talaga. Kasi once na ako'y nag-rest sa panalangin, once na kami ay natapos sa manalangin, meron po kaming time manood ng pelikula sa Cinemo. Kaya lang naalis na yung channel to. Kaya wala na. So, na-discover nila ito dahil sa panalangin. Ano ba yung item to pray namin o natin sa group chat na yon? Lord, ma-discover, gamitin mo mga scientist, gamitin mo mga doktor para ma-discover ang panlaban sa COVID-19. Nangyari dahil sa panalangin. Isa, tayo sa nanalangin at alam ko napakaraming nag-pray na hindi pwedeng pagbawalan, hindi pwedeng kontrolin ni COVID. Tayo lang mismo sarili natin ang kumukontrol sa panalangin. At ito ay napakalungkot na ating maranasan sa araw-araw na buhay natin. At dito, dahil sa panalangin mo, ang daming gumaling, ang daming pinatawad, ang daming frontliners na matatapang, talagang isinakripisyo nila yung kanilang pamilya, isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili para mahadlangan ang pagpasok ng virus nito sa kanilang bayan, baryo, at talagang nakiisa sila, yung mga volunteers, yung mga doktor, mga nurses, talagang ilang doktor ang namatay sa paglaban ng virus nito? Ang dami. Mga frontliners, talagang wala naman silang mahihita
wala provision ng government sa kanila, kundi ito, aywan ko, pipray namin, alam ko pagkatapos nito, mayroon sila reward para sa ginawa at pagtulong nila sa bansang Pilipinas sa pagsugpo ng virus nito. At yung mga backliners, sino ba yung mga yung mga nagpipray sa likod? We are. Tayo yun. So dahil sa panalangin, ang daming gumaling, dahil sa panalangin, ang daming pinatawad, dahil sa mga panalangin natin, ang tataba ng mga frontliners, talagang inisinakripisyo nila yung kanilang sarili. At hindi na sila umuwi. At salamat sa Panginoon sa mga ginagamit niya. Ang daming nagbigay ng mga relief sa kanila. Mga pagkain habang na sila ay nagbabambatay ng mga tao at kinukunan ng mga temperature. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga panalangin. At dito, fight COVID-19. Sabi nga nun, sa pamagitan ng panalangin. Simple lang po ang mensahe ng COVID-19 na ito. At hindi tayo pwedeng kontrolin ang COVID-19 sa panalangin. At dito, paano natin siya masusugpo? Where tatlong basic principle lang o tatlong basic na dapat natin gawin. Yung magsuot ng mask, always wash your hand, magugas ng kamay, at social distancing. Alam nyo sa India, napanood ko sa video, yung mga army o mga police, pag may nakita sila na kakalat-kalat na mamamayan sa daan, ano yung ginagawa? Pinagpapalo. Talagang pinapalo ng gusto. At sa Saudi Arabia naman, pagka ikaw, curfew na at nakita ka, nakakalat-kalat sa daan, meron kang fine na 10,000 riyals. Dito sa Pilipinas, ewan ko kung paano. Curfew na, ang dami pa rin tao. At social distancing hindi na-observe, hindi natutupad. Dahil patuloy pa rin sila na salamat sa Panginoon. Alam ko na ang mensahe na ito ay hindi lamang para sa bawat mananampalataya. At isa pang ginawa ni COVID, di ba? Mass gathering, pinatigil niya. Para walang makapanalangin. Pero hindi nangyari yon. Dahil mas maraming nanalangin sa kanilang mga tahanan, dahil kahit ang stop ang mass gathering sa mga church, meron pa rin nagpipray. Kaya sabi rito ni Pablo, pray in the Spirit at all times, on every occasion, stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Keep on praying. Patuloy tayong manalangin. Dahil ang panalangin, iyan ang pansandata natin sa COVID-19. Mapapatigil niya lahat, pero mapapatigil niya ang pagpupuri, mapapatigil niya ang pagsimba natin sa ating mga church, pero ang panalangin lalong nagiging marami ang nananalangin. Pray more, save more. At yan po ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang to. Let us pray. Panginoon, alam po namin, mapagtatagumpayan na namin ang haba na nilakbay namin tungo sa paglaban sa COVID-19 nito. Napakarami, Panginoon, ang ginagamit mo upang ang pandemic nito ay mahadlangan na kumalat, mahadlangan na mahawa ang bawat isa. Sabi po ng World Health Organization, no one is safe sa ganitong pagkakataon, pero marami ang pwedeng manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan sa ganitong sitwasyon ng aming buhay. Salamat sa mga grupo ng mga kapastoran. Salamat sa mga iglesia na nakakaroon ng live streaming upang ang salita, Panginoon, na namuhay na po sa aming mga puso ay patuloy pa na yumabong ito, Panginoon, at patuloy pa rin, Panginoon, na may pamuhay ang salita mo. Manampalataya kami, Panginoon, dahil ikaw pa rin ang nagsabi sa amin na go and make disciple, Panginoon. Lord, salamat.
Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng katatagan. Dahil sa iyo, Panginoon, malalampasan po namin ang pandemic na ito. Malalampasan po namin ang mga trahedya na ito sa aming buhay. Alam namin, ang kapalit nito, Panginoon, there is a reward na iahandog mo sa bawat isa sa amin, lalo na yung mga sumasampalataya sa iyo. Purihin ka at pasalamatan, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Salamat po sa Panginoon sa pagtubay niya sa atin. Mabuhay po tayo sa patuloy na pananalig, patuloy na panalangin sa Panginoon. Huwag po tayong titigil sa panalangin dahil ito po ang ibinigay ng Diyos sa atin na kakayahan para ipagpatuloy hanggang sa siya ay dumating. Muli, ang kadakilaan ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapangyarihan ay ating tinanggap sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for watching DCCI Livestream. Please subscribe to our YouTube channel, DCCI Online, for previous sermons and other services. We hope we have been a blessing to all of you during this time. God bless you and see you on the next live stream.